pong ito, kasama po natin si Superintendent Cecilio Ison. Siya po ang hepe ng San Pedro, Laguna, PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, dito sa investigasyon, napadrug test po ba itong suspect? So, bali hindi pa po natin napapaano ngayon dahil kailangan, kasi hindi naman siya related as drug cases. So, ang ating kaso na ipapile sa kanya, parricide. Opo, yun pong nangyari, sa ngayon ay kumusta po yung dalawang bata pa? Kasi ang unang reports po ay under observation. Kumusta na po yung Bali yung dalawang bata na pinasundan ko nga rin agad din ng investigador natin. So sa report niya na ipinadala sa akin, yung isa stable na, yung 3 years old. And then yung 2 years old ay nasa recovery room na, katatapos lang ng operation. Opo. Yung mismong ama ho nung suspect, yung po nagsasabi na yun nga po kakalulong sa droga, yung po bang komunidad na pinanggalingan niya ay ano po assessment ng PNP doon? Bali hindi naman ganun kaano yung lugar na yun, yung Riverside. At although may mga report din naman sa aming mga pero yung lugar na yun, hindi talaga yun yung tinatawag nating ng infested ng drug Opo. Bagamat masasabi ho ng pulis na sarado na yung kaso dahil ito nga po mismong arestado na yung suspect. Yung pangangailangan para ho mas mapatibay pa, mapatunayan nga na ito'y drug dependent, ano po ang kinakailangan? Ano po natin to, ipo-profile natin itong tapos kung ano pa yung makakalap nating mga impormasyon para sa malaman natin talaga kung ito ay nalululong sa droga. Apo. So bali yung paligid niya, yung ating barangay na Riverside na yan, at saka yung mga tinatambayan niya, ay amin din namin tututukan ng mga follow-up at saka surveillance kung sakasakaling meron pagbibenta ng mga pinagbabawal na droga, ikakandak din namin mga operation. Opo. Sa ngayon ho ba ay hindi pa sa kailangan din na ihiwalay doon sa ibang mga bilanggo pansamantala dahil po sa sitwasyon po niya? Sa ngayon kasi yung ating kulungan nakita naman natin maliit po. So sa sitwasyon niya ngayon dahil may sugat siya, ilalayo lang siya sa doon sa segregate muna natin siya. Opo, pero yung sugat niya hindi naman ho ganun. Hindi ganun kalala. And then kasi baka mamaya yung malaman ng mga inmate din na magalit sa kanya, iiwas din natin yun. Baka di ba mamaya yung mga ibang inmate natin na may mga anak din, baka yung yung silak po ay baka mapagtuunan siya ng kaya isi-segregate din natin pero doon lang din naman sa detention cell. Opo. Sa ngayon ho, pero yung kulungan na yan, wala naman ho sila na monitor na TV o radyo po sa labas po malapit sa kanila? Wala po tayong TV na naka-install kasi ongoing po kasi yung renovation ng police station, nakita nyo naman. Opo. At bilang panghuli ho, ano po ang nais ipabot sa kaanak ng mga biktima kaugnay po ng kasong ito? Bali po, sa aming kapulisan ay nakikiramay din kami kasi dahil naman po na balitaan natin ganito. At bukas po ipapile naman namin yung itong kaso. Hinintay lang yung death certificate ng mga napatay. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Police Superintendent Cecilio Ison, siya po ang hepe ng San Pedro PNP.